Bakit kasi nagsasala lang sila kasi nakikita sila ng mga tao. Siya at saka Fajar, gabi, di ba? Wala masyadong nakakakilala sa kanila. Sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi katulad na ganito sa atin na napakaraming ilaw. So hindi rin sila nakikita doon. So parang nonsense sa kanila na magsala sila, pumunta ng masjid kasi hindi rin naman sila nakikita. Yun ang layunin nila, magsasala sila para makita. Ngayon, kaya yung katamaran nila doon, wala na kasi yung layunin nila sa pagsasala na yuraunan nas sa Quran, di ba? Yuraunan nas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yun lang yung gagawin nila, pagitang tao. Hindi nila inaalala si Allah sa kanilang pagsasala illa qalila, maliban sa napaka-kaunti. Ito, walau ya'lamuna ma bihima la'atawhuma walau habwan. Kung alam lang nila yung gantimpala ng pagsasala ng jamaa na ito, pupunta sila doon walau habwan kahit na ano bang tawag doon? Gapang. So, ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa mga babae naman, anong pinakamainan? Sa jamaa o hindi? Sa bahay siya. Hindi ba? Sinong may sabi? Mashallah. Pero kapag pumunta sila ng masjid, anong gagawin mo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito tayo sa paksa na kung saan napakainam na pag-usapan ito ng madalas dahil sa nakikita nating pagkukulang sa ating mga kapatiran na mananampalataya. Ang pag-usapan natin ito ay wujubu salatil jama'ati wa fadliha, ang pagkaobliga sa pagsasala ng jama'a, maramihan sa masjid at kainaman nito. Ang salatul jama'a, mga kapatid sa pananampalataya, ay kabilang ito sa dakilang simbolo ng ating pananampalatayang Islam. Nagkaisa ang mga ulama ng mga Muslim na ang 5 sala sa masjid ay sinasala ito ng jama'a, maramihan. Ganito ang Islam, mga kapatid sa pananampalataya. Sinasanay nila tayo na magtipon-tipon, lagi tayo nagtitipon. Ang pinakamaliit na pagtitipon na ginagawa natin araw-araw, 5 beses sa isang araw, ay salatul jama'a. Kapag nagsasala tayo ng 5 beses sa isang araw, ay nagkikita-kita doon sa masjid ang mga mananampalataya. Ang sunod ay pagsasala ng Jumu'ah. Diba, nagtitipon tayo sa pagsasala ng Jumu'ah. Nagkikita-kita doon, mga magkakapatiran na hindi madalas magkikita. Ayun ay mas malaki sa salatul jama'a 5 beses sa isang araw. Pangalawa, ito ay nagaganap sa 2 beses nagaganap sa isang taon. Anong klaseng sa pagtitipon ito? Idul Adha at Idul Fitr at saka Idul Adha. So 2 beses sa isang taon ito nagaganap. Ngayon, meron pang mas malaki doon na pagtitipon. Ano ito? Isang beses naman sa isang taon. Ito ay pinakamalaking pagtitipon ng mga Muslim gathering na ginaganap sa isang taon. Yawmu Yawmu Arafah, subhanallah. Diba? Nagkakaisa-isa doon, subhanallah ya Ali. Nagkakaisa-isa doon ng mga Muslim, mayaman, mahirap, kahit anong kulay, maputi, maitim, singkit, malaki ang mata, mayaman, mahirap, di ba? So ano ang layunin sa ating pananampalataya? Ito napakainam sa Islam. Kasi doon nagkakakilala yung mga mananampalataya, nagkakalapit ang kanilang puso, nagkukumusta ng bawat isa ang isa't isa. So napakainam nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gaano kabigat ang pagsasala ng jama'a? Itong tanong.
May isang lalaki na dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay isang bulag. Anong complaint niya? Ya Rasulullah, laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. O sugo ng Allah, walang gumagabay sa akin patungong masjid. So napakalaki ng problema na bulag siya, hindi niya kayang pumunta ng masjid. Nahihirapan siya. Pasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yurakhisa lahu. Humingi siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na bigyan siya ng ruksa, ibig sabihin pahintulot. Nandun na siya, payusaliya fi baitihi. Nandun na siya magsala sa kanyang bahay. So, ganito ang mga propeta sallallahu. So, dahil sa awan ng propeta sallallahu alaihi wasallam para kasalaw. Sige, doon ka magsala sa bahay mo. Kung ganyan yung kalagayan mo. Nung makatalikod na yung lalaki, tinanong niya, Hadas ma'ul nida'a bis salat? Naririnig mo ba ang panawagan sa sala? Yung azan? Sabi niya, naam. Kala, fa'ajib. Kung gayon, tugunan mo. So, tingnan ninyo, nabawi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang binigay niya pahintulot sa lalaki na yon dahil sa bigat ng pag-obliga ng sala. So, mga tao ngayon, subhanallah, hindi nila kaya tumayo sa sala. Sa Fajr, no? Malakas ang katawan, nakakakita, may sasakyan pa. Hindi busy, subhanallah. So, hindi nila kayang magsala ng salatul jamaah. So, ganun kabigat mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Isipin ninyo, sa hadis pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tabdulu salat al-fardhi salat al-fardhi bi 27 darajah. Ang kainaman naman ng pagsasala ng jama'a mga kapatid sa pananampalataya ay sinabi dito sa hadis na ito na ang pagsasala daw ng maramihan ay mas mainam ang kanyang gantimpala kaysa sa sala ng nag-iisa bisab'i wa isrina daraja. Magkano yun? 27 yung kainaman niya. So, isipin niyo napakarami, di ba? Sa ibang hadis, bi 50 wa isrina daraja, 25. So, ganun kainam yung pagsasala ng jama'a. Sa ibang hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli, ang pagsasala ng isang lalaki, kasama ang isang lalaki, ay mas mainam sa pagsasala niya, nag-iisa lang siya. Mas doble yung gantimpala kung maramihan. So kung tatlo, mas mainam sa dalawa. Kung apat, mas mainam. Paano kung puno yung masjid, di ba? So napakainam. Isipin na isang sala lang, pareho lang yung ginagawa, pero mas mainam kung ginagawa sa jama'a. Ang pagsasala ng jama'a na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-iwan ito ay nagiging palatandaan na mayroong pagganipak sa puso ng tao. Bakit? Sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nagmula kay Abi Hurairah, sinabi niya, inna azqala salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Ano ang pinakamabigat na sala sa mga munafiq? At ano? Bakit? Ang katanong, bakit mabigat sa kanila yung salatul fajr, at saka salatul fajr? Pareho lang naman, di ba? Zuhur nga, 4 eh. Yung fajr, 2 lang. Doon kasi siya yung kasarapan ng tulog. Doon ang kasarapan ng tulog. Ano, ya Ismail? Kasarapan ng tulog. Yung sa isa, hindi pa naman natutulog to na. Ayaw sa tulog. Yun ang pinakamabigat na sala ng mga munafik. Nahihirapan sila doon eh. Salatul Isya at saka Salatul Fajr. Sino mo alam? Bakit nagsasala pa lang munafik? Bakit sila nagiging religyoso kunwari? Mapagkunwari, di ba? Munafik. Bakit kasi nagsasala lang sila kasi nakikita sila ng mga tao. Isya at saka Fajr, gabi, di ba? Wala masyadong nakakakilala sa kanila. Sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi katulad na ganito sa atin na napakaraming ilaw.
So hindi rin sila nakikita doon. So parang nonsense sa kanila na magsala sila, pumunta ng masjid kasi hindi rin naman sila nakikita. Ayun ang layunin nila, magsasala sila para makita. Ngayon, kaya yung katamaran nila doon, wala na kasi yung layunin nila sa pagsasala na yuraunan nas sa Quran, di ba? Yuraunan nas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yun lang yung gagawin nila, pagitang tao. Hindi nila inaalala si Allah sa kanilang pagsasala illa qalila, maliban sa napaka-kaunti. Ito, walau ya'lamuna ma bihima la'atawhuma walau habwan. Kung alam lang nila yung gantimpala ng pagsasala ng jamaa na ito, pupunta sila doon walau habwan kahit na ano bang tawag doon? Gapang. So ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa mga babae naman, anong pinakamainan? Sa jamaa o hindi? Sa bahay siya. Hindi ba? Sinong may sabi? Bahay siya. Hindi naman nagagawa sa mga Masya Allah. Pero kapag pumunta sila ng masjid, anong gagawin mo? Pipilitin mo, pagbabawalan mo? So hindi, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ang pagkasala ng babae, mas mainam sa bahay. Pero kung pumunta sila sa masjid, ay hindi sila dapat pigilan. Wala mag-perfume. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Yung sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag niyong pigilan ang mga alipin ni Allah ng mga babae sa masjid ni Allah. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdal fima ma'ana qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So ganun kabigat ang pagsasala ng jamaa mga kapatid sa pananampalataya. Maliban lamang na kung ikaw ay naglalakbay o kaya may dahilan na hindi ka makapagsasala, natatakot ka sa daan, may nag-aabang sa iyo, so pwede kang magsala sa bahay mo. At kung natatakot ka kahit hindi ka naglalakbay, pwede kang magsala ng jam'an wa kasran. Wallahu a'lam, kasi natatakot ka. Nasa panahon ng panganib. Kahit sa panahon ng giyera, ipinagutos na magsasala tayo. So, paano pa kaya kung nasa wala tayong ginagawa, di ba? So, ganun katindi ang pagsasala ng salatul jamaa. So, hanggang dito lang siguro mga kapatid sa pananampalataya. Sana may nakuha tayong aral. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.